malinaw at malinis ang tubig na umaagos sa halos kalahating kilometrong irrigation canal na ito sa Dingras sa Ilocos Norte. Kaya kahit tag-ulan na, may mga nagtatampisaw pa rin dito. Pati po yung mga bata, naliligo po dito, lumalangoy sila. Pero dahil ang tubig sa kanal galing sa kalapit na Madongan Dam, may mga pagkakataon na ang agos nito bigla-bigla na lang nagngangali. Naamis ako sa lakas ng tubig na bumabagsak doon. Kaya marami na raw ang inanod at nalunod dito. Nanay ko pa nalunod dito yung matanda na. Yung uncle ko nag-sasaling ng timba, yun, natangay. Pero buhay na. Mag-iigib ako dito. Tinangay yung tubig, yung timba, tapos nahulog din ako. Malakas talaga yung tubig. Ang pinakahuling natangay ng kanal, si Francis. Ang rescue, makapigil hininga. Nang nakita namin siya, wala na yung damit, natanggal na. Yung brief, punit-punit na. Di namin makita kasi malabo po yung tubig, parang kape. Ang feeling ko parang gusto ko na rin tatalon, parang gusto ko na rin pumunta doon. Sa Ilocos Norte, may irrigation canal na ginawa na ring paliguan. Pero binansagan ding killer canal dahil sa dami raw ng naaaksidente rito. Hapon nitong May 14, namataan na nagpapapresko sa kanal ang 14 anyos na si Francis. Di muna sir, isaw-saw na dito, isa ka na kadeti, ganun. Udikwan, timakdor, may timapok na sir nga, kas nag-awan ang anyaman na. Pero ang agos ng mga oras na yon, Napigpig sa kay goyod ki danong, iti ko na ang kaputak ijay ko buan, timapot-mat nga maibatan na. ang binata inanod na. Nagtataray kami ang hindi nakita isunas, at nakaliblibog ibiday ti sir, maami nga amuno, nagsagsadsagan na. Agad nilang ipinaalam sa ina ni Francis na si Emmy ang nangyari. Tumakbo na kami lahat doon. Tinignan namin kung saan na talaga yung si Francis. Yung iba, nagro-ronda sa may baba. Tinignan kung meron doon, wala. Hanggang sa May bata po na at naghahanap din siguro. Nakita niya yung kamay na naggaganito-ganito. si Francis maputla at wala ng malay. Parang gusto ko na rin tatalon, parang gusto ko na rin pumunta doon, kaya lang hindi pwede kasi sabi nila, hindi ka natatalon para dadagdag ka pa ng problema dyan sa baba. Ang magkakapitbahay, nagbayanihan para i-rescue si Francis. Hindi namin makita kasi malabo po yung tubig, parang kape. Kaninong kalaki yung tubig yun, pumunta doon. At dahil hindi raw sila basta-basta makakalusong dahil sa lakas ng agos, gumamit na sila ng lubid at kawayan. Tinapit ko yung tali, tapos pumunta ako doon kay Francis. Di ko kayang mahawakan kasi gumaganyan na yung tubig nabitawan ko yung tali. Nabali ako, ganito, aray. Kaya ang diskarte ni Denver, umiwas sa agos ng tubig. Ang lubid, pinahawakan niya sa mga kasama na nasa magkabilang bahagi ng kanal. Kabukaka ako doon sa kanal po. Yung tali, yung naghawakan ko. Habang nakakapit sa lubid ang isang kamay, ang kabila, pilit na inaangat ang wala ng malay na si Francis. Pero si Francis, hindi raw nila maiangat ang paa kasi nito. Pumasok doon sa kahoy, kaya hindi namin mahila-hila. Nung kumalma na ang tubig sa kanal, doon lang nila tuluyang naiahon si Francis.
Inisip ko na parang magmimilagro, kaya lang nangitim na dyan. Tapos yung paa, nangitim na. Dito, black. Tapos dito sa leeg. Sinubukan pa raw nilang i-revive ang kanyang anak. Itrinay na binumbahan para lumabas yung tubig. Hindi na tubig ang lalabas. Tubig at saka dugo. Pinilit kong sinakay sa ambulansya para itakbo sa ospital. Sabi nila, bakit itatakbo mo pa yan? Patay na. Anak ko, bakit hindi ko itatakbo? I-try ko lang. Ang sakit naman ng salita ng ganun. Kailangan ko itakbo para mapatunayan ko kung buhay o patay na. Si Francis, idineklarang dead on arrival. Isang buwan makalipas ang malagim na trahedya, si Emmy hindi pa rin lubos maisip ang sinapit ng kanyang anak. Kagabi na panaginipan ko siya na nakatalikod tapos naglalaro dyan sa buhangin. Tapos kinakausap ko, hindi naman siya lumilingon. Uniko iho ni Emmy si Francis sa pangalawa nitong asawang Briton. Suportado niya raw si Francis sa mga hilig nito. Sabi niya, gupitan ko yung buhok mo, ma. Ay, ayaw ko, baka magkamali ka. Masisira pa ang buhok ko, sabi ko rin. Nag-aayos pa babae. Yung nagme-make up. Ang pangarap ni Francis na maging fashion designer, mananatili pa rin daw buhay sa mga manikang naiwan niya. Paboritong laruan ni Francis. Sinusuklayan, tapos tinatahian ng damit. Tapos mini-make-upan, nakatago sa kwarto lang. Tapos kinakausap niya yung para bang buhay. Kaya ako, buti pa yung manika, andito pa rin. Siya wala na. Parang panaginip lang. Ang sinisisi ni Emmy sa pagkalunod ng kanyang anak, ang mga ikinabit na kahoy ng mga residente para gawing water barrier. Ay, naglalangoy sila dito, sir, kung may harang dyan kasi hindi ganito ang ng tubig pag may harang. Maganda. Bakit hindi dumiretso? Kung talagang naanod na diretso, walang sagabal sa daanan ng tubig. Kung pupunta naman kayo sa dam, mayroon harang doon. Kaya kung naanod yung kahoy, hindi makakapasok doon kasi may harang. May gate na parang mayroong mga bakal-bakal na barado lang. Siguro. Pero ang paliligo o paglublob sa kanal, mahigpit palang ipinagbabawal. Ang pagkalala ko, nung unang-una pa, bawal na talaga yun kasi dahil sa lakas ng agos. Pero yun nga, dumami naman ng tao doon. Wala silang sinasabi, sir, na bawal maligo dyan o pwedeng maligo. Sa totoo lang, yung NIA at saka barangay naman, hindi naman nagkulang sa paalala na bawal sana maligo doon kasi alam naman nila na sa laki ng tubig. Ang mga kawani ng NIA o ng National Irrigation Administration, sinimulan na ang paglalagay ng mga bakal na grill sa kanal para masiguradong wala nang makakaligo rito. Yung opisina natin ay nagpadala na ng mga tao doon para gumawa ng truss rock cover para po hindi na po makapasok ang tao doon o kaya mga animal man lang doon. Mas safer na sila. Sa mga residente po dyan, sana po doble ingat po tayo. Ay huwag po tayong maligo dyan. Malaki pong tubig ang lumalabas dyan. Keep safe po. Kung ang pag-uusapan natin ay ang liability ng NIA o ng lokal na pamahalaan o even yung operator ng irrigation system, hindi natin pwedeng bigyan ng konklusyon na liable sila dito dahil usually by nature open naman yung mga irrigation canal. Hindi natin makokontrol kung sino yung mga pumupunta doon. Lahat ng kanal pinalinis hanggang baba. Tapos yung mga residente doon talaga pinag-ingat namin. Sorry kung hindi ko na safe. Kasi hindi ko naman alam. Hindi ko naman alam na ganun ang mangyari. Tuloy ang agos ng buhay para kay Emmy. Pero ang alaala ng kanyang anak, hindi malulunod sa limot. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.